Hi guys! Kamusta po kayong lahat? Ako nga po pala si Stella. So, ngayon ay gagawa tayo ng general love reading. At kung bago pa lang po kayo sa channel ko, don't forget to like and subscribe para po updated kayo sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat po! And also, kung gusto nyo mag-private reading, message nyo lang ako sa Facebook or sa Instagram, La Stella Micaela Tarot. Nasa description box below po. Okay? Thank you! So, ayan, sisimulan na natin yung general love reading. So, tingnan natin kung kanino energy makukuha natin, okay? Tingnan. Natin kanino energy. Ay, okay. Sa nakikita ko dito, may tampuhan kayo ng person mo. And ikaw or siya, nagmamatigas and nagpapataasan ng pride. And dahil din to sa insecurities and pagsiselos. And nakikita ko dito, ikaw o your person mo, parang medyo masakit magsalita, ganun. Basta parang ano yung, ano ba? Sharp tongue, ganyan. And parang may tampuhan kayo or may pinag-awayan din kayo na affair. Kaya may nakikita din kasi akong affair dito. May involved na ibang tao. And siguro na feeling broken ka and depressed. And may nakikita din akong money involved. Ganyan. Ayan, may nagmamatigas. Hinay-hinay lang po sa pagsasalita ng masasakit kasi may nakikita akong sagutan, tampuhan, and basta nakapagbitaw ng masasakit na salita. Ganyan. Tingnan pa natin. Energy ng person mo, isipin mo yung person mo. Natin. Energy. Oops, isa lang po. Energy ng person mo. Ayan. Okay, sa nakikita ko dito, yung person mo, parang ini-stalk ka niya. Ganyan, ganyan nakikita ko. Kung wala man kayong communication ngayon or baka nag-aano siya, gusto niya makipag-communicate sa'yo, pero sa ngayon ini-stalk ka niya. And nakikita ko dito, parang ano siya, feeling free, ganun. Basta parang free-spirited siya ngayon, nag-enjoy lang siya, ganyan. And sa nakikita ko, kahit na ganun yung ginagawa niya, gusto ko pa rin niyang kausapan at i-communicate, ganun. Nakikita ko communication. Okay. Sa nakikita ko dito, yung person mo, minamanifest ka din naman nito eh. And may nakikita akong panghihinayang at pagsisisi sa side niya. Okay, so parang nagko-contemplate lang to eh. Nagfo-focus to ngayon kung paano kanya kakausapin. Kasi parang, ano eh, binaliwala ka niya eh. Sa sense ko. Parang may ino-offer ka sa kanya pero lagi kanyang binabaliwala. So may nakikita akong pagsisisi at panghihinayang. Parang sana tinanggap niya yung offer mo sa kanya, o yung pakikipagbati, or ayaw niya makipagbati sa'yo kung siya man tong parang tinataas yung pride niya. Ayun, parang not now, ganyan. Pero ano to, parang ko-contemplate, ganyan, nag-iisip-isip. Ganyan na sa sense ko. Okay, tingnan pa natin. Okay, dalawa. Okay, sa nakikita ko dito, sa person mo, nakikita ka niya na as may potential ka na magiging asawa niya or kung kayo man, parang ikaw na talaga nakikita niya the one or forever. Though nasa isip niya maraming nagkakagusto sa'yo, maraming na-attract, parang like ang center of attention, ganyan. Kasi parang iba yung charm mo eh, ganyan. Parang kahit sinong umano sa'yo, parang sobrang attractive ka sa lahat ng tao, ganyan. So, pero ikaw yung gusto niya na, parang ayaw ka din niyang mawala sa kanya. Ganyan. Ganyan ba na?
See, sabi ko sa'yo, may panghihinayang ako nakikita dito sa kanya. Siguro nagsisisi siya na hindi ka niya in-appreciate or hindi niya nakita yung worth mo, ganyan. Kasi, alam mo yun, parang one in a million ka, ganyan. One of a kind. So, sobra-sobra yung panghihinayang na nafe-feel ko dito. And may nasa-sense din ako na LGBTQ din ulit, ganyan. So, tingnan pa natin. Parang gusto na din ng person mo magka-baby. Ayan, so nakikita ko kasi, itong person mo, kahit sobrang dami niya ng options na nakaano sa kanya, ikaw pa rin yung gusto niya eh. Kahit na ang daming nagpapapansin sa kanya, ganyan, ikaw pa rin yung iniisip niya eh. Yun nga, sabi ko one of a kind. Kasi marami nagpapapansin dito sa person mo. Parang marami siyang choices. Parang marami din itong kinakausap. Ganyan. Nakikita ko, marami siyang tinago sa'yo. And may mga betrayal din ako nafe-feel dito. Parang tinatakasan na lang niya yung mga kasalanan niya, ganun. And so, mag-ingat ka pa rin kahit na mahal ka ng person mo or kahit nagsisisi siya. Kasi at the end of the day, ikaw pa rin yung magdi-deal nito in the future. Alam mo yun? Kasi may nakikita akong panloloko. Ayan. Tingnan pa natin. See? Yung person mo sobrang broken hearted. Parang hindi ka rin niya makalimutan. Parang lagi na lang siya nakakulong, naglulugmok, ganyan. Sobra yung pagsisisi nito. Ayan. So, pati financial niya nahihirapan na din siya. See, sabi ko sa inyo may mga tinago to eh. May mga betrayal ako nakita, tsaka kasinungalingan, tsaka may mga takot din. Pero, ayun. Siguro, ngayon, tingnan pa natin. Ayan, nag-aantay lang siya. Gusto niya ng new beginning sa connection nyo. Sobrang ano na to eh, na-hurt, ganyan. So, tingnan pa natin yung side mo. Yung, ano mo naman, energy mo naman, okay? Yan na natin. Energy mo. So, tingnan natin. Tingnan natin ang energy mo. Okay. Oops. Bilis ah. Okay, dalawa. So, nakikita ko dito. Okay, so nakikita ko dito, ikaw, nagmamatigas ka. Kahit sobra yung pagmamahal or passion mo sa person mo, ayan, parang bahala ka dyan. Alam mo yun, mahal mo to eh. Pero nakikita ko na parang nag-enjoy ka na lang with your friends, lagi ka nagpa-party, tsaka parang, dun mo binabaling yung attention mo, dinadivert mo yung attention mo. And nakikita ko na deep inside mahal mo tong person mo. Kahit nahihirapan ka, nagmamatigas ka lang, ganyan. Siguro, ayun nga, baka kanina, nakita ko yung energy nagmamatigas. Mahal mo to eh. Pero ikaw, bahala ka dyan. Basta ako magpa-party with friends. Ganyan. Kasi parang, pagkasama mo yung friends mo, para bang nag-heal ka, ganyan. Maraming, sa'yo, sumusupport. Marami kang, yung support system mo masyadong, malakas, ganyan. So, kaya hindi ka nahihirapan. Tingnan pa natin. Energy mo. Okay, see? 6 of Wands. So, like, di ba, sabi ko, parang iniisip na person mo marami nagkakagusto sa'yo, which is totoo. And, parang nag-enjoy ka dun sa attention na kukuha mo sa ibang tao. Kung hindi man to like, mga suitors or what, yung mga friends mo, mga ka-work mo, parang napapansin ka na nila ngayon, marami kang recognition na natatanggap, ganyan. Sobrang blessed ka lang ngayon, ganyan. And, nakikita ko na parang may promotion na nangyari sa'yo or may magiging promotion na mangyari sa'yo or recognition. And masaya ka ngayon. Parang ka lang, mo yun, feeling healed, ganyan. So, ayan. Maraming sumusuporta sa'yo.
And marami ka na achievements na nangyari sa buhay mo. Ayan. So, parang hindi mo na din siya masyado iniintindi. So, tingnan natin. Oops, dalawa yung lumabas. Okay. So, nakikita ko dito, may mga pinag-aaralan ka sa connection nyo. Naiisip mo rin naman siya. But sa ngayon, sarado pa yung puso mo eh. Ayaw mo din mag-entertain. Kung parang inisip mo kung kayo, ganyan. Pero sa ngayon, nag-focus ka muna sa work mo. Kasi may nakikita akong paparating sa'yo na offer. And malaki tong bagay na ito, makakatulong to sa'yo. So, yung person mo, sinaset aside mo muna talaga. And nakikita ko na may celebration ako nakikita sa'yo nga. Yung tulad nga kanina, nagbabanding kayo with friends, ganyan. And nakikita ko din dito na para bang lahat ng pinaghirapan mo nagbubunga. Ayun. So, tingnan pa natin. Doon naiisip mo yung person mo, pero alam mo, see? 9 of Wands. So, nakikita ko dito, nagmamatigas ka lang dito eh. And tulad nga kanina, parang may mga nasabi na kaisa-isa na masasakit. So, parang hindi mo na din binababaan yung pride mo. Ma-pride ka na din eh. And, ayan, parang nag-create ka ng boundary sa sarili mo na ayaw mo na kasing masaktan eh. Parang you're learning to say no na. Alam mo yun. And parang pinoprotektahan mo na yung sarili mo, kasi ang dami na nangyari eh. And ang dami ng scars. Kahit nasabihin natin na forgive mo na siya, pero nandun pa rin yung sakit, tsaka yung, alam mo yun, parang damage has been done. So, nagmamatigas ka na dito sa connection nyo. Yan pa natin. See? Oh my God. So, ngayon, ano mo talaga, parang yung person mo, tinitingala ka na niya. And, sobra kasing ganda na nangyayari sa career mo eh. Though, ito nga sinasabi ko, money cannot buy happiness. Parang, kahit ganun, deep inside your heart, kahit marami kang pera, nasasaktan ka pa rin. Hindi ka pa rin ganun kasaya. Alam mo yun? Though, alam mo yung masaya ka pero panandalian lang yun. Kung ikaw lang mag-isa, siya pa rin naiisip mo, na sana, na share mo sa'yo yung achievements mo, ganyan. And parang siya tinitingala ka. Parang hindi ka na niya maabot, ganyan. So, yun nakikita ko. Pero parang ikaw, sobrang inisip mo pa rin yung ending na nangyari sa inyong dalawa. Parehas naman kayo nasasaktan eh. Ayan. Pa natin. Oops. Ayan. So, 7 of Wands in reverse. So, nakikita ko dito na parang, di ba, pag kayo na maraming tuksong lumalapit sa'yo, parang ngayon hindi mo na sila iniintindi. And kung may nakakausap ka man ngayon, parang hindi mo na masyado ina-entertain na parang, kung sabihin na parang mutual understanding, hindi na ganun. And nakikita ko dito na iniisip mo na lang yung sarili mo and basta may pinagdadasal ka dito, masaya ka naman. Like, you feel satisfied ka naman sa nangyayari. But hindi siya ganun completely like 110% happiness. So, nakikita ko dito na lumalayo ka muna sa mga tukso at ayaw mo muna masyadong makipag-usap, ganyan. Though maraming gustong makipag-usap sa'yo, pero ano ka muna, lie low, ganyan. Ayan, so, yun nakikita ko. And sa nakikita ko na iniisip mo pa rin na maging okay kayo ng person mo. May mga kinakausap ka dito, ganyan. Ayan. So, tingnan pa natin kung ano yung message sa'yo ng person mo, okay? Ano yung possible message sa'yo? Tingnan natin, possible message. Possible message sa'yo. Tingnan natin. Oops. Ayan. See? I want to be more than friends. Ayan, may nakikita ko kasi parang nag-decide ka nandito na friends na lang muna kayo.
And gusto pa rin talaga niya more than friends. Or kung may nanliligaw man sa'yo, gusto niya ng more than friends. Pero parang hindi ka pa nga handa eh. Tingnan pa natin. Ano gusto niya sabihin sa just being near you is intoxicating. See, masaya siya pag nakikita ka or siguro sa mga achievements mo na masaya din naman siya. And kahit mabasa lang niya yung pangalan mo, makita ka lang niya, picture niya, alam mo yun, parang dahil sa'yo nag-heal din siya. So, tingnan pa natin. Okay, I left when I saw you with someone. So, siguro nakita niya na may bago ka na or may nanliligaw sa'yo, parang nag-give up na lang din siya, ganun. And ayun, hinahanap-hanap ka pa rin niya kahit saan siya magpunta, ikaw pa rin naaalala niya, ganyan. And marami siyang nami-miss sa'yo, ganyan. So, tingnan natin kung ano yung possible outcome. Okay, possible outcome niyo, okay? Possible outcome. Tingnan natin, possible. Oops. Ayan, may sudden change na pwedeng mangyari sa inyo. Tingnan natin. Bakit po the Tower? See? Okay. So, 10 of Swords in reverse. Nakikita ko mag-heal kayo parehas. Yun yung sudden change na mangyari sa inyo. Parang hindi nyo naiintindihin. Hindi naman hindi naiintindihin. I mean, sorry. Mali yung words. Parang mag-heal kayo parehas in the future. Tignan natin. Oh my God, may nakikita akong communication sa inyo. Siguro makakapag-usap pa rin naman kayo ulit. And pag-aaralan nyo tong connection na to. Oh my God, baka magkatuluyan kayo. Baka bumuo pa kayo ng family nyo. And you have to make a choice. Pero magiging masaya ka naman dito sa choice na gagawin mo. And baka kayo pa rin naman. Ayan. So, kailangan nyo lang mag-heal and mag-usap na maayos. Okay? So, tingnan natin. Advice ni Universe. Advice ni Universe. Okay. Change one thing today, start small. Okay. So, ayan, sa pag-heal ninyo, slowly but surely, ganyan. And, huwag kang matakot na mag-move forward. And, baguhin mo siguro yung mga, isipin mo bakit kayo, yung dati yung relationship, ba't kayo nag-away or what. So, baguhin nyo unti-unti yun. Alam, siguro mag-journal notes ka, ganyan. Ask for help, it doesn't make you weak. Oh. So, maghingi ka din ng advice sa friends mo. Parang yun nga, sinasabi ko na parang gusto mo pag-isa, wag ganun. And, siguro, humingi ka rin ng advice, pero it doesn't mean na sila yung susundin mo. Siyempre, sarili mo pa rin, di ba? Ayun, so tingnan pa natin. Oops. Wait lang. Tingnan pa natin, advice ng Universe. Advice. Do not dim to fit in. How are you dimming your light in order to fit in? Okay. So, nakikita ko dito na parang yun nga sinasabi ko sa'yo na parang minsan pinipilit mo na lang maging masaya or hindi ka naman 100 happiness. Wag ka mag-pretend. Stop being pretentious. Kung hindi ka naman talaga masaya, hindi. And parang, ano mo lang, i-feel mo lang yung lungkot na nararamdaman mo. Ayan. So, wag ka magpe-pretend dito kasi parang ikaw lang din ang mahihirapan. Inner temple, devotion, tune in portal of your heart. So, sinasabi dito na mag-ano ka, mag-meditate, mag-pray, ganyan. And siguro kailangan mo mag-devote, ganyan. So, alam mo yun, huwag kang masyadong, at kung hindi ka naman nag-fit in sa isang bagay, huwag mo ipilit, ganun. Okay? Tingnan ba natin? Okay. Bonus, career. Natin.
Yan. Oops. Okay, ito lumabas. Okay, sa nakikita ko dito sa career, 'wag mo daw madaliin yung mga bagay-bagay. Parang 'wag ka masyadong, tawag dito, mag-focus ka and 'wag ka masyadong kasi feeling ko nagiging aggressive ka and 'wag ka masyadong mag-rush. Kasi parang pinipilit-pilit mo na mga bagay-bagay, parang go with the flow lang and siguro kailangan mo munang mag-heal kung ano man nangyayari sa career mo, magcha-change ka ba ng career or nagiging toxic diyan, ganyan. Kailangan mo munang mag-recover kaya hindi pa sa'yo siguro binibigay ni Lord, okay? And siguro kailangan din muna mag-self-love ka, ganyan, para mag-grow ka. So, tingnan pa natin. Ayan. Okay. So, ayan, kailangan mo magkaroon ng mental clarity and taasan mo daw yung mga standards mo and maging discipline ka muna. Kasi may nakikita din naman akong paparating sa'yo na offer and kailangan mo maging honest. Ayan. So, nakikita ko dito na pagdating sa work, kailangan huwag magbe-base sa emotion. Parang head over heart palagi. Gets mo yun? And kasi mahirap yung ganun eh. Pag sa work, be professional palagi. Siguro yun yung kailangan mo i-heal. Baka kasi lagi sa work, kailangan kang, parang lagi kang emotions na lang, lagi mo na lang inaano yung mga bagay-bagay, pero sa work, kailangan talaga, ano lang, professional, head over heart. So, tignan pa natin. Advice ni universe. See, you don't need someone else to fix you. Ayan, ikaw lang makakatulong sa sarili mo, sabi doon. So, sa career mo, hindi mo kailangan na, ayan, parang nasasaktan ka ngayon sa nangyayari sa work mo. Siguro nawalan ka ng work or lilipat ka ng work. Siguro marami na nangyari sa dati mong company. Ayan, so mag-heal ka daw muna at walang makakatulong sa'yo kundi ang sarili mo. Ayan, so unplug and relax for a spell. So sinasabi dito mag-meditate ka or mag-ano ka ng mga crystal. Kung hindi ka naniniwala sa ganun, magpunta ka sa church, mag-relax ka lang. Ayan, kasi may paparating sa'yo na happiness. Siguro hindi mo na ngayon. Siguro may onting delay lang ganyan. Tingnan pa natin. Career. Career. See, vast vistas, expand your horizon. Siguro sinasabi dito na parang, kung nahihirapan ka ngayon sa work mo, siguro maghanap ka ng bago or, alam mo yun nga, i-expand mo yung horizon mo, wag lang yun isipin mo kasi marami ka, malaki yung potential mo, marami ka pang choices. Ayan, so, wag ka daw mag-alala kasi may breakthrough na paparating sa'yo and nasa kamay na yun ng universe. Huwag kang mag-alala. Okay? Basta be humble lang, be kind. Okay, ngayon tingnan natin. Isip ka ng question kung isasagot ng universe. Okay? Question isasagot ng universe. Okay, within the next few months. Okay. So, kung ano man tanong mo, ayan, within the next few months, makukuha mo na daw yan. Ayan, see, maging positive ka lang, mag-pray, and always smile. Maging happy ka lang, okay? You're ready. Magiging ready ka na in the next few months. Ayun, i-heal mo lang yung sarili mo daw, okay? Magiging maayos lahat. Yun lang po. Maraming salamat. Tomorrow ulit. God bless. Bye-bye.